Milwaukee Bucks, interesado pa rin na papirmahin muli ng kontrata si Thanasis Antetokounmpo. Pero bago natin talakayin yan mga chong, dito muna tayo kay Mark Cuban, ang current minority owner ng Dallas Mavericks na bumanat ng playful suggestion tungkol kay LeBron James. Sa isang recent interview ng TMZ Sports, kabirong sinabi ni Cuban na oras na raw para magretiro si LeBron. Pero hindi dahil humina na ang laro ni LeBron, kundi dahil sa sobrang husay pa rin ito sa loob ng court. Ayon kay Cuban, pagod na raw siya kay LeBron. Oras na raw para magretiro siya. Ang hirap niyang kalaban kasi sobrang galing pa rin niya hanggang sa ngayon. Kung tutusin, 22 years na si LeBron sa NBA. Pero parang hindi ito tumatanda sa laro. Sa 2023-2024 NBA season, kahit na 39 years old na, nag-a-average pa rin siya ng 25.7 points, 7.3 rebounds, at 8.3 assists per game. Hindi mo aakalaing papalapit na siya sa 40. Nagpe-perform pa rin siya na parang nasa prime years niya. At ito na nga ang problema ni Cuban at ng mga team owners kasi hindi pa rin tumitigil sa pagdomina si LeBron James. Pero mga chong, tandaan natin na biro lang ito ni Mark Cuban. Sa kabila ng kanyang komento, nagpapakita lang siya ng paghanga sa kakayahan ni LeBron James. Siyempre, may 4 na NBA championships, 4 na MVP awards, at itinuturing na isa sa mga pinakadakilang manlalaro ng basketball. Sa tingin nyo, ano pa nga bang dapat patunayan ni LeBron James? Isa pang magandang aspeto sa karir ni LeBron James ay ang posibilidad na makasama niya sa court ang anak niyang si Bronny James sa regular season. Pangarap ni LeBron na maglaro kasama si Bronny na ngayon ay bahagi na ng Los Angeles Lakers. Kung mangyayari ito, siguradong malaking kwento ito sa basketball world. At ayon pa kay Mark Cuban, ang presensya ni LeBron ay makakatulong kay Bronny na ma-handle ang pressure ng pagiging anak ng isang NBA legend. Sino bang hindi makikinabang sa guidance ng isang LeBron James? At ngayon sa kabilang banda naman tayo mga chong. Balita naman sa Milwaukee Bucks. Interesado raw ang Bucks na muling kunin si Thanasis Antetokounmpo. Isa kasi siya sa mga paboritong players sa loob ng locker room ng team. Gusto nilang magbawas ng isang roster spot para magkasya si Thanasis. Kaya kinukonsidera nilang i-trade si MarJon Beauchamp ayon sa mga reports. At eto pa, ayon kay Gilbert Arenas, mas pipiliin pa raw niyang bayaran si Thanasis Antetokounmpo ng $5 million kesa kay PJ Tucker. Bakit kaya? Kasi daw, kahit papano, si Thanasis hindi raw magiging lason sa loob ng locker room. Nakakatawa pero parang medyo may katotohanan ang pagkakasabi ni Gilbert Arenas.